Ano, yung paglakas ng na pumayag, yung pumayag ginamag symposium, futurist sa preterist sa Pilipinas. Maganda sana yun eh. Pero palagay ko walang tatanggap. Ba't ang mahal po magpa-wifi? Di ba galing naman sa negosyo kasi, no? Alright! Negosyo kasi. Okay na kayo? Ulitin natin ha? Okay, no? Hindi nyo maigi, makita natin yung error. Kasi dati tayong nasa error, kaya nakita natin yung tama. Hindi nyo. Sabi ng 50 no, sa English nga, pakibasa. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Pansinin nyo yung enmity sa flesh. Dinify niya yung law of commandments. So, ibig sabihin, talagang yung law, hindi siya physical. Bakit? Kasi, hindi yun ang buong katotohanan, yun ang shadow. Yung physical ay shadow ng true image, which is spiritual. Heavenly. Kaya ano sabi? For to make in himself of twain. Sino yung twain? Sino yung dalawa? Two. Pinagsama yung dalawa. Saan? On new Mars. Gumawa ng bagong creature. Kailan nagkaroon ng new creature? O yun, 16. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Well, inuulit-ulit yung enmity. Ang naging kaaway, yung commandment, yung law. Pero, na-reconcile yung Hudyo at yung Gentile in how many body? Dalawang body? O, bakit mo gagawin dalawa? Meron sa langit, meron sa lupa. Invento nyo lang yan. Yung daw yun. Kinopya lang niya yan. Kasi kinopya ko dati yan, kaya alam ko. Ang sabi ng Bible, one body lang. At nangyari yung dito sa cross. Alright? So sa cross, sino na yung recognize na Israel ng Diyos? Yun pa rin bang Old Covenant? O yung tinawag na Israel of God? Nga? Physical ba yun o spiritual? Spiritual na. So yung physical Israel, wala na yun. Tingnan nyo. Yung circumcision. Ang circumcision sa Old Covenant, physical, spiritual. Physical sa flesh, di ba? Pero pagdating dito, sino na yung circumcised? Romans 2, 28, 29, tinan nyo. Romans 2, isulat nyo po yung mga verses at pag mali po ako ng unawa, sabihin nyo po mali. Open po tayo dyan. Pero yung sasabihin, mali ito kung hindi nyo mapapakitang mali. Nagsisinungaling sila. Ano sabi ng 28? Ayan. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayat sa laman. O, wala na yung flesh. Wala na yung physical Jews. Wala na yung biological Jews. Hindi na yun na nire-recognize dito sa Romans. Oh. Yung Hudyo dito, hindi na yung physical. Sino yung Hudyo sa New Covenant? 29. Tatagpuan siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Hindi na physical. Kaya mali yung unawa sa Romans 11 na maliligtas na yung Israel dito sa panahon ng tribulation period. But,
Sino Israel? Yung nasa Palestine? Na mga Hudyo? Eh di kawawa yung mga Gentiles. Yeah, umabalik na naman. Baka sarili sila. Ah, invento lang kasi hindi kayo nagbabasa talaga ng Biblia. Eh sa cross, hindi na kinikilala yung physical Israel. Kasi ang kausap ng Israel nandito, yung Israel of God, the heavenly spiritual Israel, na ang identity hindi na flesh. Kaya, sino yung all Israel na maliligtas doon sa panahon ni Pablo? Ito, Roman 9. Kasi nagbabasa ng Biblia, mas pinipilit yung alam nyo sa natutunan nyo, ayaw yung palitan, kawawa naman kayo. Roman 9, ulitin niyo yung 6. Anong sabi ng 9:6? Ano sabi ng 6? Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Paliwanag, hindi lahat ang galing sa Israel. Bakit? 7. Sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac, tatawagin ang inyong binhi. Paliwanag, hindi lahat ng lahi ni Abraham physical. Di ba? Hindi lahat. Kung hindi, yung kay Isaac, yun ay type ni Jesus Christ. Contrast yung kay Isaac at kay Ismael. Mamaya papakita natin yan. 8. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ng mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako ay siyang ibibilang na isang binhi. Nagbago talaga. Dito, sa panahon ng New Covenant, yung pong biological, physical, fleshly Israel, hindi sila yung anak ng Diyos. Diba? Sabi niya, pero bago dumating ang New Covenant, sila yung anak ng Diyos. Tama? Hindi ba yung kananay tuman, sabi niya, Lord, sabi ng Panginoon, dog sila, di ba? Hindi nararapat na bigyan ng tinapay yung aso at ipakain yung tinapay ng anak ng Diyos kaysa sa aso. Sino yung children of God doon? Israel. Sino yung Gentile? Tayo. So in the Old Covenant, ang children of God, yung physical, biological na lahi ni Abraham, ni Jacob. Tama? Nang dumating ang New Covenant, sila pa ba? Hindi na. Bagkus ang sabi, yung mga physical Israel, hindi sila yung anak ng Diyos. Tama nyo? Sino anak ng Diyos? Yung mga anak mula sa pangako, sa pananampalataya, sa Espiritu. Diba? Tignan nyo, Galatians 4:28. Lusaw po yan, all Israel na yan, o physical. 29, ayan o. Datapwas kung papaanong yaong ipinanganganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganganak ayon sa Espiritu ay gayon din naman ngayon. Sa panahon na ito, dito sa panahon na ito, nang sinabi ni Pablo na all Israel shall be saved, mismo sa loob ng Israel, meron dalawang uri. Yung Israel after the Spirit, at yung Israel after the flesh. Ayan o. Born after the flesh, born after the Spirit. Yung born after the flesh, anak po sila ng Diyos. Sabi kanina, anak po sila ng Diyos. Hindi nyo nabasa? Basahin nyo ulit. Romans 9:6. Para maliwanag. Romans 9 verse 6. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Yung 7. 8.
Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ng mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. Wala na. Yung flesh dyan na Israel, wala na. Hindi na sila binibilang na anak ng Diyos. Ang binibilang na anak ng Diyos dito yung Israel after the Spirit. Right? So, therefore, mula dito pa lang, iba ng personality ng Israel. Hindi na yung physical. So, tama bang sabihin na yung Israel ngayon sa Palestine, sila pa yung anak ng Diyos? Sila pa ba yung Israel na pinag-uusapan? Hindi na. So, mali talagang sabihin, pinoproteksyonan pa ng Diyos yung mga yan. Nagpapatay lahat ng kalaban para pagdating ni Kristo, bababa. So, mali na yon. Ano pa, tinan nyo? Yung Romans 9, balik tayo. Sino lang yung tinatayang all Israel para consistent dito? Romans 9. Verse 27. At si Isaiah ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Naliligtas ba lahat? Ilan ang maliligtas? Ilan? Lahat ba? Ano sabi? Ha? Ano yung nalalabi? Lahat ba yung nalalabi? Hindi. So, ang sabi ni Pablo, yung Israel na maliligtas, yung lahat ng Israel, yung lahat ng Ay, nanalo. remnant, hindi kabuuan ng lahi ng laman ng Israel. Ako niyo? Kaya, dito, sa panahon ng Messianic Ministry, talagang naligtas yan, yung remnant. Romans 11, tinan niyo. Sila yung naligtas. 11, verse 5. Ayun o. Gayon din nga sa panahong ito, kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Sila yun. Right? Yung elected, chosen, and pumasok sa salvation doon sa isang body of Christ, yung remnant. Ayun, no? Ayun, you're getting this, ha? So, dito pa lang sa cross, hindi na tinitingnan ng Diyos yung Old Covenant Israel. Ang attention ng Diyos nandito na sa New Covenant Israel of God. Na ang sangkap, Jew at saka Gentile. Hindi na physical ang pinag-uusapan dito. Right? Kaya, ang masasabi natin dyan, yung All Israel, kulang sa pagbabasa, yung mga kaibigan natin, kasi ayaw makinig sa atin para matuto, hindi lahat yan ang biological Israel, tapos bibilangin niyo yung Israel ngayon dyan sa Palestine, hindi kayo nagbabasa ng balita. Dyan, sa mga Hudyo na nandyan ngayon, hati-hati sila. May mga rabbi dyan na ang tanong nila, pinadidefine, sino ba yung mga Hudyo? Pag sinabing Jew, when you say Jew, ang question, nation ba yan? Nationality ba yan o religion? Sa Bible. There is no such thing as nationality ng Hudyo. Ang Jew ay religion, Jewish religion. Sabi ng mga rabbi, ng mga teacher, pag ikaw ay Hudyo, dapat sumusunod ka sa 613 laws. Kung Hudyo ka. Ang tanong, sumusunod ba yung lahat ng nasa Israel ngayon ng laws? Di ah. Majority nga nung nandun, atheist eh. I-search yung Israel ngayon. Majority ng mga Hudyo sa, hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Paano sila yung... Kasi nga,
Kahit pag-usapan mo yung biological life, hindi papasa yung mga yan kasi wala na yung 12 tribes. Wala na makatrace kung saan lahat, kung anong tribu siya. Di ba? Ay, wala. Mga naniniwala na lang basta hindi na nagsasaliksik. Kung mananatili kayo sa teacher na gano'n, gano'n din kayo, kawawa kayo. Hindi kayo lalago. Right? So, mali na ito. Mali na lahat ito. Hindi na yung nagturo ng Bible. Mali na yan. Alright. Ang tanong, sino ba yung pinangakuan ni Jesus Christ patungkol sa second coming? Sino? Tayo? Yes, Matthew 26 din nila. Matthew 26, verse 27. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. Matthew 26, verse, tama ba? Yeah. Matthew 16. Yeah, Matthew 16, verse 27 and 28. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ito loaded to verse. Loaded yan. Yung nature ng pagdating ng Kristo, ang sabi doon, for the Son of Man shall come in the what? Dapat i-define yun. Yung nature ng promise coming dyan sa first century, describe that He will come in the glory of His Father. Bago ka mag-conclude na yan ay physical bodily coming na ang height ng dadating ay 10 feet, 5'5", 5'8". Anong itsura? European, Asian, anong itsura ng dadating? Di mo nila ma-describe eh. Kasi walang promise visible coming. Kaya, kinwalify, yung pagdating ng anak ng tao is in the glory of His Father with His angels. Ito, if you will follow yung interpretation of 1 Corinthians 2:40, 2:13, makikita mo yan na walang bodily, physical image yan. Ang sabi ng Panginoon, dadating siya sa ganong uri ng coming. Again, yung mga friends natin, hindi pa rin alam yun. And then sabi niya, and then He shall, judgment na reward. Reward is judgment. Every man according to his book. Kasama ka ba dyan? Pagkasama ka dyan, hahatulan ka ayon sa gawa. Kaya maraming reliyon na pumapayag, hahatulan sila sa gawa. Nawala yung gawa ni Kristo, yung gawa nila, hahatulan daw. Pero tika muna, parang lihis yan sa sinabi ng 2 Timothy 1:9, tinan nyo. Ang sabi ng 2 Timothy 1:9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Dito, sabi niya, hindi ayon sa ating gawa, not according to our works. Di ba? Bakit? Ibalik mo yung Matthew 26:27. Matthew 26:27. Sorry. Yung kanina, Matthew 16:27. Basta ulit. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel at kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ating sa'yo, loaded dyan eh. Dito ang judgment dito according to works, Yung 2 Timothy 1:9, not according to works. Pareho ba yan? Hindi. So magkaiba. Magkaiba. Sino yung hahatulan according to His works?
Kasama ba tayo doon? Anong works? Anong klaseng works? Kasama ba yung magplantsa? Maglaba? Oo. Pag tinanong mo yung, malinig na sa gawa. Anong gawa? At ilang gawa? 10? 20? Hindi ko masagot yun eh. Kasi nga, hindi inuunawa. Itong pangako niya, in the manner ng glory of His Father, yun ang judgment, sinik every man. Sinik every man na aatulan ng gawa. O nga naman, every man, kasama ako dyan. Good. Alam mo kung sini every man? Ayun, sa 28, basahin nyo. Ayun o. Totohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Nakatayo ko ba doon? Ba't buhay ka pa? Kailan ba yan? Dito yan eh. Siguro mga 28 AD yan. Buhay ka na ba noon? Kaharap ka ba ng Panginoon? Ikaw, yun ang sinabing hahatulan ayon sa gawa. Yung mga yon. Katotohanan sinasabi ko sa'yo, may ilan sa nangakatayo dito. Sa harap niya, nakatayo. Na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan, hindi mamamatay. Pwede kong future. Hanggang makita nila yung anak ng tao na pumarito sa kanyang kaharian. Sino makakakita? Tayo o sila? Sila. Patunayan mong naroon ka para makita mo yun. Ang mga ganun na yung interpretation sa Biblia, hindi na nag-iisip. Ang sinabihan ng Panginoon na daratnan niya na makakakita, yung nakatayo sa harapan niya, yung sinasabi niya. Tama ba yung basa natin? Sabihin niyo kung mali yung basa ko, ha? Tama ba? Hindi niya sinabing standing there. Sana nilagyan ng T. Ang sabi niya, standing here. There will be stand. Mahalaga yung isang letra, di ba? Oh. Tinapad ba niya o hindi? Pag hindi natupad ni Kristo yan, sinungaling siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. False prophet siya. At yung pinangakuan, kawawa naman, umaasa, hindi pa doon natupad. Ang pinalalabas ng mga dispensationalist, sinungaling si Kristo. At yung mga umaasa, nga, hindi nangyari pala. Paano? Di ba? Samantalang tinayang nila yung buhay nila sa panahon na yan. Pinapatay sila pero hindi lang tinalikuran ng Panginoon dahil sa pangako na yon. Tapos hindi matutupad. Oh, di ba? Kaya yung tinuturo Jesus na mga futurist friend natin, ibang Jesus yun. Sa paningin ng mga kausap niya dito na pinangakuan niya, yung Jesus ng mga futurist, sinungaling, stupido, false prophet. Kasi hindi tinupad eh. Pero yung Jesus ng Biblia, yung Jesus na tinuturo natin, tinupad niya. Lahat ng sinabi niya, tinupad niya sa mga kausap niya. Mamili ka kung sinong Jesus ang hinihintay mo. Ayun. Ano sabi ng Biblia? Kayo ba ang kausap o yung mga taong naririto? Yes. So, sila yung pinangakuan. Kung pinangakuan at hindi niya tinupad, sinungaling siya. Pero hindi. Tinupad niya yun sa mga kausap niya. Revelation 1:17 niya. Narito, siya'y pumaparito nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga magsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkat sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Oh, sabi ni John,
Sino daw makakakita sa kanyang pagdating? Ayun o, tinan nyo. Connected talaga. Yung manner ng coming niya ay with. Yun yung He will come in the glory of His Father. Makikita ba sa clouds? Yeah. Pumunta ka nga sa Baguio. Hindi nga cloud, di ulang pag eh. Wala ka nang makita eh. Di ba? Tapos, sino makakita? O lahat ng mata sa buong mundo. Ano makikita yan? Gano'ng kalaki dadating na Kristo? Hindi rin alam. 10 feet ba? 20 feet? O 5'5"? Ang tanong, sino every eye na yun? O sinabi kanina, yung mga matitirang buhay dito hanggang sa aking muling pagbalik. Tama ba? Di ba sabi niya? Meron ditong mga nakatayo dito na hindi mamamatay hanggang hindi nakikita yung aking muling pagbabalik. Tama ba? Sabi kanina sa Matthew 16? Tama? O, sinuportahan niyo ni John. He cometh with clouds in glory at every eye shall see Him. Sino yun? Yung lahat ng kinausap niyang natitirang buhay makita yung pagbalik. At kasama na makakita, sino? Ano yung Pierce? Oh, yung nagpako. Yung pumatay sa kanya. Di ba nung namatay siya? They also which pierce Him, makikita yung pagdating ng Kristo. Kasama ba kayo sa pumako? Ano sabi niya? Narito siya'y pumako ritong nasa mga lapaak at makikita siya ng bawat mata at nang nangad si ulos sa kanya. Kasama ba kayo doon? Sa nangad si ulos kay Kristo? Ba't kayo nag-iintay? Eh, ang pinangakuhan niya, babalik yung mga pumatay sa kanya at yung mga ilang buhay nakausap niya. Tama ba? Oo. Ay, kaliwanag niyan. Naintindihan niyo? Kasama ba kayo doon? Oo. Samahan na araw. Samahan na araw. Oo, ang araw yun. Mga Kristo nun sa buhay nyo. Yung pinapako po doon sa ano. Sa Bamban. Sa Bamban. Yung mga Kristo nun sa buhay nyo. Mga Kristo nun. Ganun siya. Ano pa? Kaya parang kita nga mo. Eh, dito pa lang. Tapos na yung usapan eh. Si Jesus, may emergency. Diba? Kaya nyo. Kaya nyo. Matthew 24. Matthew 24. Meron yung tao Matthew 24. Tingnan yung 30. Mamaya, papakita ko sa inyo kung nasa yung Kristo, ha? Ano sabi ng 30? Meron daw po silang ano. Ha? Yung in their own, in their understanding of layman's term. Sige. Ano daw kung ibig sabihin ng second coming according to Actually, naganap na ba siya? Naganap na siya, sabi ko. papakita ko mamaya. Yung Bible na magsasabi, hindi ko yan. Yung Bible magsasabi kung mayari na talaga yung second coming. Alright? Mamaya, papakita ko. Dahan-dahan. Dito muna tayo. Nawain yung 30. Dahan-dahan. Basa. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na pumaparitong sumasamangalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang Hoy! kaluwalhatian. Tumigay dito. Ano yung makikita sa 30? Ano yung makikita sa 30? Ha? Ano makikita? Bodily image ba? Ano? Ha? Yun ang sign. Sign. Pagkatapos, and they shall see
The Son of coming, how? Ha? Alam niyo in? Ano yung in? On, in. On, in. Pag in, nasaan? Makikita mo ba yung nasa loob ng clouds? O, paano physical visible image yan? Eh, sinabi na ng Panginoon, He will come in the clouds. With power and great glory. Oh, meron bang physical image? Wala. So, paano yung naghihintay ng pagbabalik ni Kristo? Eh, walang pangako na yung dadating na Kristo ay nasa katawang lupa pa rin at magpapakita sa tao. Walang pangako gano'n. Magpakita sila. Wala. O di agad kunin yung Son of Man. Eh, basahin yung sign of the Son of Man. Hindi Son of Man ang sinabi. Sign of the Son of Man. Yes. Oh. Di ba? Okay. Tingnan nyo pa. Kailan magaganap yan? So, Matthew 24. Doon ka sa verse 34. Kailan magaganap yan? Oh. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Kasama ka ba doon sa generation na yon noong first century? Sabi ng Panginoon, hindi lilipas ang lahing ito. Hindi sinabing yun. Kundi yung nasa harap niya, kausap niya mga Hudyo. Hanggang sa maganap ang ilan? Ilang bagay? Lahat ng mga bagay na sinabi sa Matthew 24. Magaganap yun dun sa generation na yaon. Kasama ka ba doon? Nandun ka ba? O eh, bakit maraming sinisiksik yung sarili nila to? Oh, di ba? Yun ang problema ng mga futurist. Di ba? Kaya ang sabi niya, tingnan nyo, tingnan niyo Matthew 26. Matthew 26. Again, tingnan nyo, lahat ng promise dyan nasa clouds. Matthew 26, verse 64. Oh, basa. Sige. Tinibig eh. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Oh, sinabi ng Panginoon, makikita nyo. Darating yung anak ng tao nakaupo sa right hand of power, sabi niya. Ang isip ng mga friends natin, literal, bababa yung upuan, yung trono, nakaupo yung Kristo. Di ba? Comics yun eh. Kaya ang hinihintay nila yun. Hindi binabasa ng buo. Ano sabi niya? Coming na naman sa... makikita mo ba? In the clouds of heaven? Hindi, ang ibig sabihin ng city, pag sinabi na upo, ano ibig sabihin? Tapos na lahat ng trabaho at nagro-rule na siya. Ayan natin yung throne. Power. Pag right hand, that's the power of God. The glorious position ng Diyos. Hindi literal na kanang kamay. Ano ba yun? Kaya yung mga kapatid natin hanggang ngayon ang isip ay physical literal, isip bata pa rin yun. Isip bata pa rin yung gano'n. Mababaw. Kaya sabi milk, gatas yun eh. Masaya mo ng buo. Eh pagdating niya coming, ayun o, in the clouds of heaven. O baka sabihin nyo, ini-imagine lang natin yung in the clouds of heaven.
Eh, pinakita ko na yan, di ba? Nung nagpakita yung Diyos, bumaba yung Diyos sa mga Israelita, ano nakita nila? Hindi, Exodus 19. Exodus 19. Exodus chapter 19. You know, verse, doon na tayo sa ano, bilisan lang. Doon sa 14. Tinimay kaya, okay, okay, sinusulat yung verse dito tayo. Exodus 19, verse 10 muna sa 10. Sige. Ano sabi ng Diyos? At sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. Ayan, mag-London tayo. Eh, bakit? 11. At humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Bababa yung Panginoon. Just like the Lord Jesus Christ, He will come down. Tama? Anong nangyari? Sandali. Kasi, bago mapakaba kasi yan. Oh, 14. Tama pa. Ano sabi ng 14? At bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinakabanal ng bayan at sila'y naglaban ng kanilang mga damit. Parang naglalaman ng damit eh. Dapat gawin niya ng mga, ay, yung mga nag-iitay na pagdating araw-araw kayo naglalaman ng damit ha. Kasi iniitay niyo yun eh. Eh, kailangan nyo naglalaba kayo ng damit. Kaya pala kumikita yung time. Eh, total yan, din na iniitay nyo, di gawin nyo. Bakit sila maglalaba? 15. At kanyang sinabi sa bayan, kumanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong sumiping sa babae. Oo, huwag kayong sisiping sa misis nyo. Kasi mag-iintay kayo. Bakit? This is Yan. At nangyari ng ikatlong araw, Oh, eto na, ikatlong araw, bumaba yung Panginoon. Anong nakita nila? Basa. ng umaga, na kumulog at kumidlat, ay may isang salimuot na ulap sa ibabaw ng bundok at ang tunog ng pakakak ay napakalakas. Kaya di ba yung sounding of the trumpet? Tapos yung coming in the clouds? Yan yung picture, no? May nakita bang bodily image? Clouds ang nakita. Ay. 19. At nang lumalakas na Hindi, 18. at ang buong bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ni Yaon na nasa apoy. At ang usok ni Yaon ay napaiilang lang na parang usok ng isang horno at ang buong bundok ay umuugang mainam. Oh, notice, the Lord descended upon it in ano nakita nila? Yung bodily image of fire. Fire. O kaliwanag, di ba? Simple grammar lang naman eh. Eh kasi yung mga friends natin gumagawa ng imagination. 19. Ano nakita nila? At nang lumalakas ang tunog ng pakakak ay nagsasalita si Moises at sinasagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng tinig. Yes! 20 oh. At ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai sa tuloktok ng bundok at tinawag ng Panginoon si Moises sa tuloktok ng bundok at si Moises ay sumampa. Ito yung sinabi ng Panginoon that He will come. Anyway, Matthew 16:27. Dinescribe niya yung coming. Alam mo makausap niya yun, Matthew 16:27. Ayan o. Ayan o, sabi? Asa? For the Son of Man, The glory of His Father. oh, dinescribe niya, nagbigay ng adjective of manner, yung pagdating niya. Alam na mga kausap niya kasi history ng Hudyo yung na-experience nila, bumaba yung Diyos in that manner that He will come in the glory of His Father with His angels. Yung in the clouds. Yun ang sinabi niya manner ng pagdating niya sa mga Hudyo na kausap niya. At naiintindihan nila yun. Kasi history nila yun. Eh, itong mga kamukha natin ng mga nakikibasa lang,
ang isip agad, bababa, sa itsura ni Superman. Di ba? Ganun lang. Imagine. No. Ang kunin natin yung unawa nung nasa loob ng Biblia. So, again, sino pinangakuan? Yung mga tao dito o tayo ngayon, 2025? Sila. Kaya wala na yan. Tapos na. Kaya nga, preteris, pag sinabing preteris, fulfilled na lahat. Tapos na. Preter means end or complete na. Tapos na. Merong mga tinig yung unang Korinto 2:14. Sabi ka. Ano sabi ng 2:14 tinig yun? Ngunit ng taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Eto yan tinig mga kapatid. The natural man, pag sinabing natural man, ibig sabihin, carnal. Let's remind, sariling unawa. Unawa mo lang. Yun ang carnal mind. Pero yung unawang spiritual, saan magmumula? Dito. Yung 13 mo na 13. Tiring 13. Ayan o. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. O, tingnan nyo ha. 13-14. Kinontrast. Yung man's wisdom, yun yung natural man. Yung Holy Ghost teaching, spiritual things na ginagamit, yun ang spiritually discerned. Okay? Kaya, yung hindi makaunawa na binabasa, man's wisdom yun. Sumasalalay sa kanyang sariling kaisipan. Hindi sinasangguni yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng 14, tinan niyo 14. But the natural man receive it not the things of God. Kasi yung things of God nakasulat. Bakit? Kasi foolishness sa kanila. Pag sinabi mo, tapos na, dumating na Panginoon. O nasan siya kung dumating na siya? Foolishness yun. Foolishness yun. Ano sabi ng Diyos sa Biblia? Colossians 1:27. Nasa kanila ay binagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito ay si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Anong sabi ng Diyos sa Biblia? Paparating pa lang o nasa inyo na? Ano may hinahanap ko? Inyo na. Pananala, Panginoon, dumating ka sana. Nasa iyo na ako eh. Ano may hinahanap mo? Diba? Ay, sana Panginoon, dumating ka na. Di ba sabi? Sabi ng Bible ko, nasa iyo na yung Kristo. Ayan o. Christ in you. Ano ba gusto mo? Para yung makausap niya mga Hudyo, nag-i-edit mo. Luke chapter 6:7, di ba? Luke 17:20. Sige. Ayan o, basa. At palibasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kailan darating ang kaharian ng Diyos? Basa. Ang sagot. Ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Yes, yung pagdating ni Kristo, kakibat yun ang kaharian ng Diyos. Sinabi na ng Panginoon, hindi mo makikita. Bakit? Yun o. 21. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Paano sinabi kanina? Kung dumating na yung Kristo, nasaan siya? Bulag. Sabi ng Panginoon, nasa iyo na. Lord, temple of God.
Hindi mo lang makikita. Kahit ano gawin mong hanap, hindi mo makikita, sabi ng Panginoon, kasi nasa iyo na. Yung utak mo ba, nakikita mo? Hindi may utak ka naman. Ganun din yun. Tama? Common sense yun. Kaya lang, talagang pag hindi naintindihan ito mga turo natin ngayon, ang level ng usap mo, ng utak mo, bata talaga. Milk. Kaya yung mga kausap ng Panginoon, ganun din ang isip nila, yung mga Hudyong hindi nakakaunawa. Di ba? Hinahanap nila yung physical na kingdom, physical na ano man. Sabi ng Panginoon, ay hindi nakikita yan. Ano pa hinihintay mo? Nasa iyo na. Di ba? Ganun yung isip ng mga friends natin, kaya gusto namin kayong tulungan. Huwag kayong masyadong naniniwala sa mga teacher nyo pag hindi maliwanag sa Biblia. Wala, maluloko lang kayo talaga dyan. Naghihintay kayo ng wala. Sabi na kayo nung nasa yun eh. Pastor, yung 1 Corinthians 3:16. Ano sabi? Pasahin nyo. Ayun, maliwanag yun. Ano sabi? Ano sabi? Hindi pa ganing nyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ano? Itatayo mo ba yung templo o nakitayo na yung templo? Yung templo ng Diyos? Present tense, oh. Sa panahon na sinabi niya, ikaw ang templo ng Diyos. Tapos sasabi, ay hindi, may darating tama. Kaya sila nagko-construct ngayon sa Jerusalem. Andiyan yung engineer, yung mga architect. Ayan, ginagawa na yung third temple. Physical. Alam nyo, sila naman yung sinabi ng Biblia. Acts 17:24, tingnan nyo. Talagang hindi naniniwala sa Bible yung mga futurist. Acts 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibasay, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Sinabi na, hindi naman titirin Diyos sa ginagawa building. Kasi, ginawa niya na yung templo. Templo ng kanyang katawan. At sino yun? Ye are the temple of God. Yung mga mana ng palataya, ang tirahan. Naintindihan mo na. Ito yung sinabi niya, pinangako na naman sa mga apostol. John 14, tingnan niyo verse 1. John 14:1. Ano sabi? Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Bakit naguguluhan? Inuusig na sila dito eh. Dos. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y pararoon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ano yung Father's house? The house of God. Ano yung house of God? The temple. Ano yung temple? The church, the body of Christ. At ito yun, 1 Timothy 3:15. 1 Timothy 3:15. Sabi dyan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman ko kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. The house of God. Ano yung house of God? The church of the living God. Sino yung the church? Baptista, Baptist, Dating Daan, Mormons. Yakin nyo, baka wala kayo sa tamang church. The church, sino yung the church? Colossians 1:18, sino nyo? Uno this church. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang pangani sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. The body. Ano yung body? Physical? The body, the church. O kami yung tunay na iglesia.
Kaya umanig kayo sa amin upang kayo maligtas. Pag kayo tiniwala, hindi na kayo ligtas. Kilala ko yun. Physical. No? Yung church, yun ang body. Oh. So yung body, church, house of God, the church of the living God, Ephesians 2:19. Ephesians 2:19. Kaya nga hindi na kayo mga tagaibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yung strangers, foreigners, tayo, Gentiles. Hindi na kayo yun. Kayo ngayon ay ano? Yes, with the same Son and of the family of God. Family ng God. Merong Father, merong Body, etc. May children. Right? Ano yun? 20. Na mga ay tinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulong. Sino yung kasama sa house of God? Nakaalib tayo. Kasama yung apostol at propeta. Wala dito. Iwalay ba sila? Kasama nga eh. Tuloy. 21. Na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Sino yung all the building? Alam niyo yung building? Ano yung building? Ayan o, building. Diba? Yung building para saan? Tirahan. Ano sabi kanina? In my Father's house are many sitting mansions. Tayo. Dwelling place. Sa house of God, maraming tirahan ang Diyos. Sino yung marami? Tayo. Kaya sabi, all the building fitly framed together, groweth unto what? Oh, believers yun. They're growing as a temple in the Lord. 22. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tahanan ng Diyos. Yung building, yung mansions, yun ang temple. The house of God, maraming tahanan. Sino yung mga tahanan? Believers. Nakuha nyo? Tingnan 1 Peter 2:9. Tingnan 1 Peter 2:9. Tatapwat kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Mula sa darkness ng Old Covenant into the light of the New Covenant. Sa darkness, yun yung physical Israel, the Old Covenant. Pero yung light, ito ngayon, the New Covenant. Tayo, hindi tayo sa darkness. We are of the light. Ito yung sinasabi ni Pablo mangyayari sa panahon nila. Romans 13, tinan nyo. Romans 13, verse 26. Romans 13, 12. O sa 11 muna, 13:11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo ay magsasampalataya ng una. Tingnan nyo Roma 13, sinulat yan maaaring dito sa 58 to 60. Ligtas na ba si Pablo dito? Ligtas na ba siya? Ligtas na o maliligtas pa lang? Ha? Ayon sa sinabi, maliligtas pa lang. Kailan maliligtas? 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Kung hindi pa dumating yan, hindi pa ligtas si Pablo.
At anong kaligtasan? Kasi, sabi sa Romans 1:16, ligtas eh. Tingnan niyo, Romans 1:16. 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Alright? Ikaliligtas, sabi nga, di ba? sa Efeso 2:8. Tingnan niyo. Sabi lang nagsalita, 2:8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ligtas na o maliligtas pa? Ligtas na. Kailan sinulat ang Efeso? Ang Ephesians sinulat, maaaring yan ay sinulat ng 63 AD. Right? Balikan niyo yung Romans 13:12. 13:12. Nasa uli. Ang gabi ay... Sa 11. Yeah, 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa sa nang tayo'y magsampalataya ng una. Teka muna, kanina ligtas na siya. Bakit ngayon maliligtas pala? Anong pinag-uusapan? Pag huminto ka dyan, talagang may hilo ka. O di naman, di ka ligtas. Teka muna. Sinabi kanina, Efeso 2, ligtas na. Ay iba pinag-uusapan kaligtasan. Kaligtasan mula saan? 12, yan. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksing nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Ano yung gawa ng kadiliman? Nung gabi. Ano yung gabing tinutukoy? Ito. Old Covenant. Sapagkat malapit na yung araw ng pagdating ng ano? Ng liwanag. Liwanag ng ano? Ng New Covenant. Bakit? Tignan nyo. Dito, ang Old Covenant, bagamat sinabing abolished na sa cross, pero nananatili pa siya. Tignan nyo yung Hebrews 8:13. 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Tatapat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Oh, yung Old Covenant, nag-i-exist pa ba nung sinulat yung Hebrews? Kailan sinulat ang Hebrews? Siguro, sinulat din yan around 60, 61. Diyan lang sa period na yan. Sabi ni Pablo, yung old ay decayed. Nawala na ba? O natutuyo pa lang? And, what's it old? Nawala na ba? O tumatanda pa lang? Natutunan siya. Kaya lang, is ready to. O tanungin ko kayo mga futurists, kailan nag-vanish away yung Old Covenant? Hindi nyo kayang sagutin. Kasi yung Old Covenant nananatili pa after the cross. Kailan nawala ang Old Covenant? Siyempre, pag nawala lahat ng elemento ng Old Covenant, anong elemento ng Old Covenant? Ayan, yung Israel. The Old Covenant. Yung temple, yung sacrifices, yung Jerusalem, yung physical Israel, wala na yun pag nawala yung Old Covenant. O kailan nawala? Hebrews 9:8, tinan nyo. Yung mga balat kayo ng banat, di kayo makikinig sa akin yan. King James kayo, rightly divided. Hebrews 9:8, tinan nyo. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Oh, nakatayo pa yung temple dito. Maihahayag lang yan pag nawala na itong first tabernacle na tinutukoy. Yung nakatayo dito. Tanong, kailan nawala yung tabernacle? Kailan? Bumalik ka sa YouTube ka na lang. Makita mo yan, 70 AD, wala na yan. Bakit?
Kasi hindi niya sabi ng Panginoon, Matthew 5:8-17. Matthew 5:17. Tama. Matthew 5:17. Huwag ninyong isiping, ako'y naparito upang sirain ng kautusan o mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano yung law and the prophets? Old covenant. Hindi ko sisirain yan. Ngunit yan ay aking tutuparin. 18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Tanong, ang sabi, pag natupad na lahat ng nasa Old Covenant, mawawala na yung heaven and earth. Kasabay na mawawala. Tanong, natupad na ba ni Kristo yung lahat? Ingat kayo ng sagot. Luke 24:40-40 na yun. Yung mga King James dyan, ito binabasa yung verse. 44. Basa. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Tinupad bang lahat ng Kristo? O di wala na yung old heaven and earth, kasamang nawala. Eh ano pang pinagpuputok ng butsin nyo? Ang pangihintay nyo? Tinapos na lahat ng Kristo. Ba, huli kayo sa balita. Kaya ingat po sa mga mga pinakipakinggan. Walking po. Ang mga dispensational teachers po, hindi ayon sa Biblia yung katuruan. Masasabi ko po yan kasi galing po ako dyan. Kaya matapos po ako naghahamon ng symposium. Sabihin niyo po doon sa mga nagwawari, ba't hindi mo harapin si Pastor Dungka, si Brother Dungka? At maraming manood sa ating lahat. Alright? Oh, question. Ano? Sige. Sisipulis na ba? Ano yung tanong? Sinsa na po ako, nagre-react lang ako doon sa, kasi nag-post ang yapang eh. Sabi niya, warning against preterism in all Israel. Stay rightly divided the English Bible. Dati mong tinuturo yun eh. Wala na sa kaya, etc. Yung Sa akin tinuturo lang niya na. ngayon galing din. Okay na, sa akin din yun eh. Galing sa kanya. Mali rin yan eh. Mali na yan. Sinasabi ko na mali na yan, natutunan ko sa akin. Kino-correct natin ngayon. Oh, question. Pagka tayo nagturo, lahat tinatabi natin para mapuno kayo ng ng ideas. Dalawang page. O ngayon po, ang second coming eh. Oh, yung second nga, Hebrews 9. Para lalo mong matutunan. Hebrews 9, tinan niyo. Ano sabi? Hebrews chapter 9, verse 20. 8. Ayan. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita ng hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. First coming, offered Once. sa cross. Second time, shall He appear. Hindi yung Bible susundan natin ha. John chapter 20. John chapter 20. John chapter 20. 20 tapos John 20 verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Di ba, kinako siya. Namatay, nilibing. Tapos, nag-resurrect. Sino nakakita? Sino? Yung sinilasa natin. Si Mary. Nakita niya, di ba?
Nung hahawakan niya, huwag mo hawakan, no limitangin eh. Touch me na. Dito na ko nalirisan yun, no limitangin eh. Bakit? Bakit ayaw niyo pahawak? Ano sabi? Kasi, aakyat sa tama. Tama? Yeah. O, anong ginawa? No, hindi. Di umakyat. Tama? Umakyat siya. Umakyat. O. Nasaan yung first coming? Ito. First coming. Ito yun. One. Yung pagdating niya, di ba? Eh, umalis ulit. Kailan nagpakita ulit? Acts. Acts chapter, ayun, 40 days. Acts 1. O, Acts 1. Verse 1, tinan nyo. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at tinuro ni Jesus. O, doon na tayo sa verse 3. Nasa kanila naman ay napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya ay makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya kasi dumating na pangalawa. Di ba ayaw pahawak? Bakit sama? Sabi niya. Bumaba uli. Nanatili siya ng ilang days. 40 days. Tapos na yung second coming. Dito, ang hinihintay na lang dito, mapapasa mo dyan, coming. Walang second coming. Doon mo lang mababasa yung second time. Yung second coming, hindi mo mababasa ang second coming sa Bible na natin nyo, wala kang mababasa. Ang promise, coming in His kingdom, in the clouds. Invento lang yung second coming. Hindi pa rin alam kung saan pa yung second coming. First coming. Namatay, tinako, nag-resurrect, hawak up. Bumalik sa langit. Bumalik siya. Bumalik ulit. Okay, second coming ito. Nanatili siya ng 40 days, nagturo sa pinakita niya kanyang pagkabuhay. At doon siya nagpakita in the cloud. Appear. Appear, di ba? Luke 20:40 na nyo. Hindi pa cloud yun. Bodily. Luke 24. Luke 24 din niyo. Yung resurrection niya. Hindi siya, yung pangalawa, ito yun. Hinawakan siya. Pero yung una, nagpahawak pa siya. Hindi. Umakit sa ama. Pagbaba niya, nagpahawak na siya. Luke 24. Luke 24. Verse. Ito po turo ng Bible, hindi invento ito, binabasa natin Bible. Luke 24, verse. Saan tayo? Luke 24, dito tayo sa verse, ayun o, 37. 37. Ito yung akala. Tingnan nyo, basa. Natagpat sila ay kinilabutan ng hitakutan at tinakala nila na nakakangita sila ng isang espiritu. Marami sa mga friends natin nabubuhay dun sa akala. Tama ba yung akala? Gusto mo bang nabubuhay sa akala ko? Gusto ba? O gusto mo mabuhay sa, tama ito. Marami sa mga friends natin, akala. Kamukha ng mga apostol. Akala nila, ang nakita nila ay Espiritu. Pero mali, kasi akala. Kinurek sila ng Panginoon. 38. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyo nakikita na nasa akin. Sabi mo, tingnan mo, yung resurrection ni Cristo, physical, kaya nakikitawa ka nila. Kaya hindi mo pa rin naiintindihan. Bakit kailangan ng physical resurrection para makita? Kasi yung resurrection niya, Matthew 12, din niyo. Tinutulong ko kayo para makita niyo naman ng Biblia. Matthew 12. Bakit kailangan
Matthew 12, Matthew 12, verse 38. Tinan nyo. 38. Na magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at sa mga pariseyo na nangagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa inyo. Ang tanda, carnal mind. Gusto may nakikita, literal na nakikita, tanda, sign, physical yon, visible, gusto nila. O ganyan yung kaibigan natin eh. Gusto nakikita eh. Ano sagot ng Panginoon? Natapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalun niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas. Kayo po kayo ng Panginoon. Kung naghahanap kayo ng physical na tanda o appearance, ang sabi niya, evil and adulterous yun. Diba? Kasi yung mga Hudyo, naghahanap palagi ng tanda kasi nabuhay sila sa physical, visible, na nakikita. Yes. Sabi ng Panginoon, ay nako, Spirit ba? itong masasama at mapangalan niyang hinerosa nito, walang makikita except the sign of what? O, ito tanong, ano yung sign ni Jonah? Ha? 3 days and 3 nights saan? Ito, 40, sige. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasa siya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi ay gayon ding mapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi. Si Jonas, kinain ng balyena. 3 days and 3 nights, patay siya doon. Alam nila yun, history nila eh. After that, niluwa ng balyena. Ano ibig sabihin? Resurrection. Kaya, ang sabi niya, ganoon din naman yung anak ng tao, 3 days and 3 nights in the heart of the land of Jerusalem. Doon siya nilibing sa Jerusalem. Kaya on the 3rd day, rise again, kailangan ng physical, visible manifestation. Pero, yun ay para lang sa Diyos, sign for them. Bakit? Balik nyo. Luke 24. Luke 24. Kasi, ang ginagamit nila, alata yun eh. Dapat, sunggunin yung iba. Luke 24. Balik natin. Luke 24 verse 44 again. Sabi niyan? Ano yan? Ano yan? Luke 24, 37. Sige, tuloy. Natapot sila'y kinalabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng espiritu. Oh, tama ba yung akala nila? Makikita mo ba yung espiritu? Kinurek sila ng Panginoon. Hindi sabi niya. Ano sabi sa 39? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang espiritu ay walang laman at mga buto, kagaya ng inyong nakikita na nasa akin. So, mali yung akala. Huwag kayo nag-aakala. Tingnan nyo, dito, nagpahawak na siya. Kanina, nagpahawak pa? No limitahe rin. Sabi niya, aakit muna sa langit. Eto, bumaba ulit, pangalawang beses. O ngayon, hawakan nyo na ako, sabi niya. O di yung second time, dumating na. Yung mga naghihintay ng second coming, baka hindi pa ligtas. Basahin mo ulit, Hebrews 9:28. Kasi kung naghihintay ka pa ng second coming, wala ka pang salvation. Bakit? Basahin nyo, Hebrews 9:28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kasi, yung kaligtasan, darating pa lang doon sa second time. Tama ba? Yung salvation, dala-dala niya doon sa second time na magpakita siya. O kung naghihintay ka ba ng second coming, wala ka pang kaligtasan. Nung bumaba siya, dala na ba yung kaligtasan? Yes! Oh.
pupunta ako sa Ama. Sabi niya, Pastor. Ah, Di ba, siya rin yung... sige po. Context yan, pag-aralan natin next time. Malawakan natin yan. Dito muna tayo. Maliwanag pa. Ang sinasabing second time, Ayan, sige. wala kang mababasa second coming. Wala. Minsan lang binigyan to second time at nangyari yung dito. The rest, wala na. Invento na lang nila. Wala kang mababasang second coming. Ay. Meron po bang second coming na mababasa? Na, wala ako. Kahit anong alam ko lang makinig ka. Sinong King James na rightly divided ngayon? Alright. Question. Naintindihan mo. Tapos na ba yung second coming? Kasi pag hindi pa, hindi ka paligtas. Beware! Igulat na lang. Ano? Kano naman nila yan? Hindi kayo nakikinig sa amin eh. Beware kasi hindi ako kasi makiramdam eh. Tanong niyo yan doon sa nag-post na kaibigan niyo. Kuligtas na siya. Hindi pa. TPM ko nga, invite natin. Sabi mo, kung talagang sigurado ka sa pinos mo na winawarningan mo, ba't hindi mo rating si Pastor Buta? Baka ganito. Ay, baka siya. Sino pa? Alright? Ano? Maliwanag ba yung ating posisyon na ang lahat ay fulfilled na? Kaya tayo nabubuhay na sa Ephesians 3:21. Ephesians 3:21. At sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakilanman sa nawa. Malayo na sila. Tayo, nandito na tayo sa world without end. Sila naghihintay pa ng end of the world. Tayo, nandito na tayo eh. Kawawa naman kayo, ba't nagpapaiwan kayo? Maiwan ko din damit. Ano ba yan? Alright. Eh, mapalad kayo, nakita nyo ng agad yun. Diba? And then, I will close. Ano na question? No? Yes. I will close dito sa verses nito. Tapos, tingnan nyo maigi. Hebrews 6, tingnan nyo. Hebrews 6, verse 1. Tingnan nyo. Buksan niyo po yung Bible nyo, Hebrews 6:1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, pinatitigil na ng Diyos ang pagtuturo ng mga dispensationalists. Ayun o. Kaya kayo tumigil na ng pagsasalita. Simulaing aral. Aling simulaing aral. Ito yung first covenant. Sabi niya, hintuan nyo na yan. Bakit? Anong laman yan? Ayun o. Pagsisisi, patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Paulit-ulit, pabalik-balik na lang doon ang turo. Dos, tinan mo, kanyang dinescribe yung elements. First principle, ano? Ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng pag-uukom na walang hanggan. Hindi marami pang ipapagagawa ko. Nagbubuhay. Be healed! Yes, Those are elementary principles. Tignan nyo. Ang gumagawa niyan, tignan nyo, Hebrews 5. Hebrews chapter 5. Hebrews 5 verse 11. Sige mo rin. sige po. Sa 11. Yan. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibas ay nagsipurol kayo sa pakikinig. Tayo Brad, marami tayong kulang yung concept sa atin. Pwede ituro ng isang session yung kaya lang maghapon. Kung tatagal kayo, ako, ito yung buhay ko, hindi ako napapagod dito. Kayo baka tamad. Kayo susuko sa akin. Kasi, marami tayong pwedeng sabihin.
Gusto niyo maghapon tayo? Ako, kaya ko yun. Kayo, hindi isip ko, bakit kayo tumagal? Mabubuon niyo naman. Schedule niyo. Oo, pwede. Si Pablo nga, di ba mula umaga, yung gabi. Yung isa nakatulog na nalaglag eh. Baka malaglag din kayo sa upuan niyo. Kasi, nandun yung revelation ng Diyos. Right? O, tingnan yung gossip. Ngayon malulubat, nag-teaching. Kayo malulubat. Oo, eh, nako. 12. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan din naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi na pagkain matigas. 20 taon ka na nagsasabing mananampalataya ka. Tapos pag gatas parang yung kinain mo. Hindi ka ba nagkakaibon? Buti nakakatayo ka pa. Eh kailangan kumakain ka ng karne. Ang problema ito, 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Kasi, yung pangtanggap ng karne, kailangan ng full age na mature na sila. Paano magmamature yung tao kung di kumakain ng sapat? Eh kung yung teacher palaging karne, magsisi ka, magbigay ka, pagpalain ka ng Panginoon, asumbain ka, pag di ka nagbigay, ulit-ulit na parusa, ulit-ulit na panguto, pambobola, etc. Mamamatay ka na dyan, gatas ka pa rin. Kasi yung nagtuturo sa'yo, walang alam. Kundi, ayun, mangopya lang, mabola lang. Wala, dahil sa pasigaw-sigaw. Di ba? Kaya, yung gumagamit ng gata, sabi, walang karanasan sa salita ng katwiran. Ibig sabihin, hindi niya alam yung laman ng Biblia. Unskillful in the word of righteousness niya. Ang alam niya, yung libro ng tao. Yung ginawa, tinuro ng tao, tinuro ng Bible school, tinuro ng kahit sino. Pero yung Bible, hindi niya alam. Yun ang problema. Kaya ang sabi ng Biblia sa kanya, ano yun? Baby. Maraming pastor, baby. Eh natural, yung nakikinig sa kanya, babies. Diba? O, 14. Tingin yung 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Sa mga tuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Yun, yung pinapakain ko sa inyo, meat mo ito. Meat. Kasi pag meat na, hindi ka na bata. Hindi ka na tinakainin mo ito. Diba? Yung mga bata, tinatakot natin sa multo. Para maglumabas. Palagi mo tinatakot kasi isip ka. Ay, nandiyan sa panas. Andiyan ang demonyo. Ang bata yun. Diba? Wala na tayo doon. Nandun na tayo sa strong meat. Nasa na Panginoon, dumating na. Ano ba yun? 15, meron ba? Oh. Kaya marami, no wonder, marami din nakakaunawa sa teaching na ito kasi nga, parang gapas lang ang tinakita. Eh tayo po hindi. Mag-aim tayo na mas higher understanding po ng mga bagay ng Diyos. Kasi doon ko palalalas. Right? Question, lala? Yan, pagkalat nyo sa mga church ninyo para palayasin kayo ng pastor nyo. Mamimili ka. Pa-invite mo si Tito Lisa. Oo. Hiling naman. Pamilin mo.
Thank you po so much. I hope you're enjoying the teaching po. Kahit medyo mayroong controversy, pero at least po, magsaliksik po tayo para tayo po'y lumago sa pananampalataya. Thank you so much po. Bless us all.